Nagkasabi At pa ngayon tayo. nga, Money dahil for nga us. kanina pinag-usapan natin yung sakit, aksidente, ngayon naman tuwing holiday season, laganap din yung scam, Panloloko. panloloko. Nako, sigurado yan. Hindi mawawala yan. Online, text, tawag at kaugnay niya nasa ating linya. Ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, si Yusek Renato Aboy Paraiso. Yusek, magandang umaga. Welcome Good sa morning DCWB. po. Magandang umaga, Christian, Tuesday. Salamat sa pag-imbita sa amin sa inyong programa. Alam namin, abala kayo, Jose. So, ano ng mga namomonitor nyo ngayon o nababantayan ninyo ng mga klase ng panloloko na laganap ngayong panahon ng Pasko at Bagong Taon? Well, as expected, laganap ngayon yung online shopping scams at saka yung itong mga delivery scams. Tumataas din yung travel scams at yung mga love scams ngayong Kapaskuhan. Pati love scam? Oo, marami yung malalamig ang Pasko. pero Yusek, meron ba tayong datos kaugnay ng mga scam na naitatala natin, mga nakalipas sa taon tsaka ngayong taon, bumababa ba o tumataas pa rin sa kabila ng mga ginagawa nating mga aksyon? Yun ang maganda namang balita. Although, as expected, na ito yung mga scams ngayong Kapaskuhan, bumaba naman talaga. In fact, bumaba yung number ng mga crimes, tumaas yung rates ng mga nahuhuli natin. Kasi kakatapos lang din nung executive summary natin, nung executive meeting natin with all partner agencies na bumubuo na CICC. Ano yung pinaka paano ko ba siya i-describe, Christian? Ano yung pinaka Uri ng scam? Oo, pinaka kinakagat o paano ba 'yon? Pinakalaganap. O laganap na talagang marami yung nabibiktima. Anong klaseng scam? Kapaskuhan gaya ng binanggit natin kanina, laganap yung etong online shopping scam. Kasi nga Mga 12 pa naman. Oo, siguro alam ng mga scammers na yung mga Christmas bonuses natin, may pera yung tao. At naghahanap talaga ng mga malalaking discounts, malalaking promos ng mga tao. At dito nila inaakit at saka dito nila, ito talaga yung entry point ng mga scammers. Especially, ginagamit nila yung mga social media platforms, yung mga sponsored sites para palaganapin yung scam na to. Parang halimbawa, nag-order ako online, Yusek. Hindi dineliver. Ganun ba yung klase ng panloloko? Yan yung delivery scam. Pero kadikit yan. Pero ang yung online shopping scam, ito yung mga pagkalimbawa nag-browse ka sa yung mga social media platforms. Oo, makikita mo sa feeds mo, buy one, take 10, mga gano'n. Oo, tapos yung mga 80% 70% off. discount. Ganyan. Dumarating naman yung in-order. Makukuha yung pera mo. Yung online shopping scam, either dadala kayo sa phishing, lumalabas sa feeds nyo, hindi kayo dinadala nito doon sa mga online na shopping, mga marketing, online market platforms natin, gaya yung mga Shopee, Lazada, pero dadala kayo sa website. Tapos yun, kukunin. Dalawang uri pa ng scam na nangyayari. Una yung phishing, nakukuha yung mga detalye nyo. And second, pag nag-order talaga kayo, tapos wala naman i-deliver or sobrang iba yung pinadating do sa pinadeliver niyo. Oo. Asek, nabanggit mo nga, merong mga iba't ibang uri ng scam na itong mga nakalipas sa taon. Ngayon 2025 ba, meron bang bagong naisip na bagong scam itong mga tao na ito para mabiktima? Dahil syempre marami na rin matatalino at alam na ng ibang Pilipino yung gagawin. May mga bagong scam ba na nabuo ngayon taon? Bagong modus, no? Oo. Parang wala naman. Parang ang nangyayari ngayon, combination ng mga scams eh. For example, alam na natin yung online shopping scam, ang kadikit niyan, yung delivery scam. Yes. Mag-order ka, tapos kunyari, halimbawa, hindi ka naman sasabihin nila dineliver na pero hindi talaga nila pinadeliver. So yan yung magkadikit. At ito yung mga isa pa yung pag love scam naman, kadikit niyan yung investment scam. So pag halimbawa, nabola kayo, kunwari, taga ibang bansa siya, mga expats, yung mga naghahanap ng Dala mo AFAM. ng 5,000, mga gano'n. Mga naghahanap Maayos ng yung AFAM. dokumento. Oo. Kailangan ng
kailangan ng dokumento para pupunta sa'yo. Oo. Pero pag halimbawa, yan, nahulog na yung mga kababayan natin no. Ang ginagawa pa niyan, imbes na yung malimit yung scam sa kailangan ko ng pera para magkita tayo or para ma-unlock yung mga, meron pa yan, yung mga gustong bumuo na tayo ng future together, mag-invest Uy. tayo. So, So investment scam naman ang tira. Yusek, anong ginagawa natin ngayon Yun. dito para matugunan itong mga ganitong scam? Well, number one defense pa rin dyan. At saka isa sa pinakamalaking rason bakit bumababa to, yung puspusang educational campaign natin, itong information drive natin. Kaya nagpapasalamat din ho kami sa inyo, Christian tsaka Tuesday. Dahil sa mga programang katulad nyo, pinapahiram nyo yung programa nyo, tsaka yung platform nyo, na para kausapin natin yung kababayan natin. Right. So talaga nai-inform sila ano yung mga red flags, ano yung mga dapat nilang maging attitude pag nakaka-discover ng mga scams na to. Pero hindi pa rin tayo natatapos dyan. Andiyan pa rin yung threat monitoring center natin, which is our proactive approach para hanapin at supuin itong mga scams na to, i-block yung mga websites na. Andiyan din yung hotline 1326 natin na kung saan pwedeng magsumbong ating mga kababayan para kung biktima sila or kung hindi man sila mabiktima, ma-report mo na yung mga pagtatangka sa kanila para naman ma-block natin yung mga numbers na to, ma-block the sites. Yusek, paulit lang yung hotline para dun sa mga kababayan natin na nakikinig. Ano yun? 1326. Hotline 1326. Ayun. Yan, dyan po kayo pwedeng magsumbong o magdulog ng po. reklamo. Opo, mabiktima man kayo o hindi, basta pinagtangkaan kayo or na may tingin nyo, ini-scam kayo, Oo. i-report nyo ho kagad sa amin, then we'll guide you through it. O halimbawa, mabiktima kayo para ma-report natin at maitala natin at maimbestigahan natin. Ito, may nahuhuli ba tayo sa Ayun ganyan? nga. Oo, tumaas nga yung ano natin yung mga... May datos ba tayo, Yusek? We have the data from the PNP and from the NBI po kasi sila yung partner agencies natin for when it comes to law enforcement. Cybercrime. At least, good to know na mayroon palang Meron. nahuhuli. At least nababawasan sila. Nababawasan sila. Kasi kahit gaano mo nakaalam na i-scam, minsan hindi mo namamalayan, napipindot mo. Oo. Ayun. Tama. So, yun lang muna sa ngayon. Yusek Paraiso, sir, siguro bago matapos ang taon o next Alamin year, namin alamin kung namin bumababa yung, talaga. yung datos ninyo. Kung ilan yung mga naitalat ninyo sa buong taon. O, para mayroon Sige tayong po. comparison, di ba? Sige po. Salamat po sa panahon. Good morning po sa inyo. Salamat po. Good morning po. Mga kapuso, nakausap po natin si Yusek Renato Paraiso, ang Executive Director.